Ulit. Chalta, opta, Chalta, nolda. chalta, opta, nolda. So, wag mo lang basta kinabisado dapat yung tunog. Dapat tinitingnan mo din yung script, yung binabasa. Okay? Para makommit sa memory. Yan. This is the last slide, class. Chapter Kamsahamnida, pero hindi pa tayo tapos. chapter. Dahil we will proceed, we still have 1 hour. We will proceed to the next slide. Okay. Ano yung next slide natin? Hangul verbs. Korean verbs. Okay. Open cam. Open your camera. Sige. Ang hirap ng walang nakikitang mukha eh. Open ang camera. Pakibasa po ito. Sandra Shi, please try. Open your mic. Sandra Shi, naka-close mic mo. Hindi ko mabasa. Ay, we. Weyo? So, papasa ka kaya? Gagraduate ka kaya? Ang lakas ng loob niyo sumagot sa akin ng hindi ko mabasa. Ni walang attempt? So, ibig sabihin, sige. Try. Hak. Hak. Kahit mag-practice teaching kayo, class, pag hindi kayo pumasa dito, 3 units ito, di kayo gagraduate. So, you have to exert effort and time for this one. Sige. Tama, walang letter recognition. Hindi ko alam. Mangyayari talaga, hindi ko alam. Walang letter recognition. Hindi ka nag-aral. Kung hindi ka nagbasa ng module, Sandra, paano ka magtuturo pag ganyan? Ang attitude nyo, para kayong estudyanteng irresponsable. Mga guru kayo, ha? You're coming to class unprepared. Wala kayong karapatang pumasok ng unprepared. Ang teacher nyo prepared eh. Yes, Belano Shi. Morning, Cassandra, ha? Ma'am, try lang po. Yes. Ne? Hangul odongse. Hangul odongse. Bakit naging se yung dulo? Asa, Tapos, hangsa. Dongsa. Balik tayo dito sa unang word. Bakit may real ka bang nakikita dyan? May real ba? May L ka eh. Han. Correct? Yung pangalawang syllable. May patsim ka uli doon. Hangguk. Okay. Hangguk. O Dongsa. Okay. So, dahil babasahin natin ng mabilis, si Patchim, di ba? Babasahin natin ng Pakso, Belano, but you need to improve it this way. Hanggugo, dongsa. Pag mabilis mo na siyang binasa, ang tunog ni Patchim, yan. Ang tunog nito, ni Patchim na giyok, i-combine mo na siya dito sa kasunod niya na vowel. So, hindi na K ang tunog niya. Hangguk. Okay? Hanggugo. Yun na. Hanggugo dongsa. Okay? Ibig sabihin, Korean verbs. Araso, class? Dongsa is verb. Okay? So, let's look at Korean verbs.
Nasa ilalim na. Ha? Nasa na? Hanggugo. Oo. Aw. Sakit. Pangalan namin lahat. Ito. Wala yan. Basta lang kayo ng pangalan niya. Tanong ka pa. Hindi ko alam. Bumaba ka dun. I-message mo si Mamdang. Okay ka rin eh. Istorbo. Tapos ayaw maniwala sa sagot ko. Alright. So, we'll try to conjugate dongsa to express present actions and present progressive actions. Present actions, yung present tense. Ngayon nangyayari. Anong kinaibahan yan sa present progressive o present continuous? Present progressive and present continuous sa English, ano ina-express? Anyone? Ayun sa English, sa Tagalog, ano ina-express? Ano sa Tagalog yung present continuous or present progressive? Alam nyo? Kung ano sa Tagalog? Sa Pilipino, di ba? Wala. Mulayo? You don't know? Mulayo? Open your camera. Pinakabahan ako pag close camera kayo eh. Open your cam. Anong pinagkaiba ng present sa present progressive? At ano sa Tagalog yung present progressive? Kusilak, shi. Try lang, kasalukuyan po ba? Alright, kasalukuyan. O, kasalukuyan, pangkasalukuyang nangyayari. Okay, yun yung pinagkaiba nila. Sa English, yung pangkasalukuyang nangyayari, ang form ng verb na yon ay helping verb plus yung main verb. I'm walking, is crying, I'm studying. So, yung linking verb nyo doon is am, was, is. Yung main verb nyo is studying, crying, walking. Naka-ing form siya. Pangkasalukuyang nangyayari. So, present form, present tense is ngayon. Pero hindi necessarily kasalukuyan. So, because the present tense can also express facts. I eat. That's a fact. Hindi naman mabubuhay ang tao pag hindi kumain. Di ba? It's a fact. I eat. Kung marunong ka mag-drive, so you say, I drive. Ibig sabihin nun, marunong ka mag-drive ng kotse, I drive. I read. Okay? These are facts. Verifiable. Okay? Present action and present progressive actions. So, how do we conjugate? Pag natuto kayo neto, para na kayo nagsasalita ng you can already converse in Korean. Kaya lang, need nyong kabisaduhin yung mga words para makapag-converse kayo sa Korean. Okay? So, verbs have dictionary form. The first one, this is the dictionary form of the Korean verb to see. Will you please read? Anyone? Mukhang isang beses nyo lang talaga sinulat yung syllable sheet. Ang hina ng recognition nyo eh. Tapos wala na. Pagkatapos yung isulat, wala na. Kinalimutan nyo na din. Paano kayo magsusurvive sa sa FL class? Basa. Belano siya. Boda. Boda. Di ba sinabi ko yung kanina, boda. This is the Korean verb for the verb to see. Dictionary form to. Marunong kayo gumamit ng dictionary, di ba? Pag binuksan yung dictionary, sa taas may dalawang word. Head words ang tawag doon. Tapos, sa magkabila kasi, column by column siya, di ba? May mga makikita kayong words na alphabetize. Ang tawag doon ay entry words. Kaya sa tinawag na dictionary form, kasi ito yung mga entry words na makikita nyo kung verb ang hinahanap nyo. Naka-da ang dulo niya. Okay? So, boda, kada, sada, yun yung mga hanapin nyo sa dictionary. Yun ang entry words. Kaya dictionary form ang tawag dito.
So there are verbs in Korean verbs can end in da and can end in hada. Okay?